bawat isa. Para po sa ating maikling exhortation, buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 6, verses 22 hanggang 27. John chapter 6, verses 22 hanggang 27. Basahin po natin, verse 22. Kinabukasan ay nakita ng mga taong nakatayo sa kabilang pampang ng dagat na dooy walang ibang bangka maliban sa isa. Nakita rin nila na hindi sumakay sa bangka si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga alagad lamang ang umalis. Gayunman, may mga bangkang dumating mula sa Tiberias malapit sa puok na kanilang kinainan ng tinapay. Pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus o ang kanyang mga alagad man, sumakay sila sa mga bangka at dumating sa Capernaum na hinanap si Jesus. Nang siya'y kanilang makita sa kabilang pangpang ng dagat, kanilang sinabi sa kanya, "Rabay, kailan ka dumating dito?" Sinagot sila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog." Last verse, "Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao," ang Panginoong Yesus, "sapagkat sa Kanya inilagay ng Diyos Ama ang Kanyang tatak." May mga disipulo na naghahanap sa ating Panginoong Yesus na ito rin ang mga disipulo na nakitang gumawa ng milagro ang Panginoong Yesus na pinakain niya ang mahigit 5,000 na katao. At meron tayong makikita, makikita po natin ang deceitfulness ng puso nating mga tao. Makikita po natin dito na sa maraming ginawa ng ating Panginoong Yesus, na ang purpose ng milagro ay para ituro tayo sa person and work ng ating Panginoong Yesus upang manampalataya sila para sa kanilang kaligtasan. Ang nakita lamang nila ay ang material na pakinabang. Dahil sila ay nakakain at nabusog, kaya nila hinahanap ang ating Panginoong Yesus. At nakikita ng Panginoong Yesus kung ano ang tunay na motibo nila. Hindi sila after na manampalataya sa ating Panginoong Yesus at gusto nilang mapunta sa langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gusto lamang nila ay mabusog muli, makakain, mabusog. Ang gusto lamang nila ay material na pakinabang mula sa ating Panginoong Yesus. So makikita po natin, nakikita ng malinaw ng Panginoong Yesus ang puso ng kanyang mga disipulo at wala pong pagbabago hanggang ngayon. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Pagdating po sa harapan ng Diyos, hubad pong nakikita ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Ang problem, dahil sa deceitfulness po ng kasalanan, tayo mismo ay hindi natin nababasa ang ating mga motibo. Ano ang reason kung bakit ginagawa natin ang ating ginagawa?
Napaka-importante kung kilala natin ang ating sarili dahil sa remaining sin na natitira sa atin, na kung pababayaan natin ang ating sarili, basta na lamang tayo maglilingkod, basta na lamang tayo tutulong, basta na lamang tayo magkakaloob, hindi natin namamalayan na ang motibo pala natin ay para sa ating sarili. O ang motibo pala natin ay gusto nating gamitin ang Panginoon para sa ating sariling interes. Kaya dito pumapasok ang self-examination. Na araw-araw, kapag ang ating buhay ay naharap sa liwanag ng salita ng Panginoon dahil sa ating regular devotion, nakikita natin, nasasalamin natin ang ating sarili. At kasama sa ating ginagawa ay ang tinatawag na self-examination. Chine-check natin, tinetest natin. Ano ang mga kasalanan na nagpapatuloy? Ano ang aking motibo? Bakit ko ginagawa ang aking ginagawa? Napaka-importante na regular nating ginagawa ito dahil hindi tayo darating sa point na mararanasan natin ang pag-ibig ni Jesus kung wala tayong tamang assessment kung sino tayo. Kung hindi natin na-mortify ang kasalanan. At paano natin ma-mortify ang kasalanan kung hindi natin ini-examine ang ating sarili. At madalas, ito ang nakakalungkot. Kailangan pa nating dumating sa point na maging visible o maging public ang sin at maranasan natin ang hindi magandang epekto ng kasalanan sa ating buhay bago tayo uupo at i-examine at doon pa lang natin makikita ang kasalanan. Ang ating sinasabi, bago pa lumabas ang kasalanan, bago pa makita ng iba, nakikita na natin at doon pa lamang namomortify na natin. Kaya kapag lumalago tayo sa ating pananampalataya, makikita po natin sa labas ng ating buhay, nakikita ng iba malinis. Pero deep inside, nakikita natin marumi. Parumi ng parumi ang ating nakikita dahil sa liwanag na ipinapakita ng Holy Spirit sa atin. So ganito ka-critical ang self-examination. At kapag nagawa natin ito ng tama at nagagawa natin ng regular, marami tayong maiiwasang problema. Ito yung palagi kong sinasabi sa pamilya ko. Ang buhay sa mundong ito, maraming problema na hindi natin maiiwasan. Pero maraming problema na dahil sa kagagawan natin. At kung regular nating i-examine ang ating sarili, araw-araw minomortify ang kasalanan na ipinapakita ng Holy Spirit sa atin, araw-araw kino-confess, lumalapit sa Panginoon para maranasan ang kanyang pagpapatawad at pag-ibig, mag-grow tayo. Mag-grow tayo. At marami tayong maiiwasang problema sa ating buhay. Pangalawang makikita po natin, binawalan ng Panginoong Yesus ang mga disipulong ito na huwag nilang gawing priority ang material na kayamanan. Huwag nilang ilaan ang kanilang buhay sa mga bagay na temporal at lilipas lamang. Makikita po natin na intentional na ipinakita ni Apostle John na inahanap ng mga disipulong ito ang Panginoong Yesus kung saan siya unang gumawa ng milagro na pinakain ang mahigit 5,000 katao. Nang hindi nila mahanap, sumakay pa sila ng bangka, pinuntahan ng Panginoong Yesus para lamang humingi ng pagkain. Para lamang makahanap ng temporal na kayamanan. Makikita natin, nagpagal sila, nagsikap sila para lamang sa temporal na kayamanan. Hindi po sinasabi ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, na hindi tayo magtatrabaho at hindi tayo magpo-provide ng material na pangangailangan para sa ating sarili at para sa ating pamilya. Parte po ng pagkadisenyo ng Panginoon ay magtatrabaho tayo. At kasama dito ay tatayo tayo sa ating sariling mga paa, hindi tayo magpapabigat sa iba,
kundi tutulong pa tayo sa mga taong nangangailangan. Ito ang disenyo ng Panginoon. Ang sinasabi lamang ng ating text, huwag nating gawing priority. Huwag nating i-invest ang ating life, ang ating resources sa mga bagay na lilipas din, sa mga temporal na kayamanan. Parte ng disenyo ng Panginoon na hindi lamang i-provide ang ating pangangailangan, kundi i-enjoy pa natin ang mga bagay sa mundong ito. Huwag niyo pong isipin na killjoy ang Panginoon. Hindi. Kasama sa kanyang disenyo, i-enjoy natin with moderation ang mga bagay sa mundong ito. Pero hindi sila ang pinaka-importante. Hindi natin ini-invest ng 100% ang ating buhay para lamang sa mga temporal na kayamanan na ito. Nagsisikap tayo primarily para sa mga bagay na eternal. Para sa pagkain, para sa ating kaluluwa, para sa glory ng Panginoon, para sa mga bagay na magpapatuloy hanggang sa eternity. At pinakaunang-una dito ay ang mismong spiritual growth natin. Na ito ang tinatrabaho ng Holy Spirit sa buhay ng bawat mananampalataya na i-shape niya tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. At ang Christ-likeness na ito magpapatuloy hanggang sa eternity. Huwag niyo pong isipin na ang Christ-likeness, ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay ay irrelevant sa ating pamumuhay sa mundong ito. Hindi lang natin nakikita at masyado po tayong nasanay na ang pinakakailangan natin upang maging magaan at maging masaya ang buhay natin sa mundong ito ay ang bunga ng banal na Espiritu. Kung gusto nating maging masaya, ang iniisip nating kaparaanan ay abundance. Magkaroon tayo ng abundance ng material na kayamanan. Ang problema, kahit kailan hindi makapagbibigay ng internal satisfaction ang kayamanan ng mundong ito. Tanging ang joy na bunga ng banal na Espiritu ang siyang makapagbibigay ng tunay na kaaliwan sa ating mga puso. Naghahanap tayo ng power. Ang iniisip natin, kapag meron tayong salapi, meron tayong power. Kung meron tayong connection sa mga mayayamang tao, meron tayong power. Pero ang power na bunga ng banal na Espiritu, ang tunay nating kailangan upang mapagtagumpayan natin ang bawat situation kung saan man tayo ilagay ng Panginoon na mabigyan ng glory ang Diyos. Mapurihan ang Diyos, masunod ang kanyang kalooban. Hindi lang natin nakikita, ang pinakakailangan natin ay ang mag-grow tayo. At kapag nag-grow tayo, lahat ng hinahanap natin sa mga material na kayamanan, higit pa ang mararanasan natin. At kaya naman, napaka-importante na ang pinagsisikapan po natin ay ang ating spiritual growth, ang ating time na ini-spend sa Word of God, ating time na ini-spend sa communion natin sa Panginoon, sa panalangin. Huwag niyo pong isipin na madali ang mga ito. Mahirap. Pero kailangan tayong magsikap na para bang nagbuhukay tayo ng kayamanan araw-araw. At ang sabi ng ating Panginoon, ibibigay ng Diyos, ipaparana sa atin ang mga spiritual na kayamanan. Kung hahanapin natin, magsisikap tayo na hanapin at maranasan natin ang mga ito sa ating Panginoong Yesus. Kung magsikap lang tayo at magkaroon ng tamang direksyon ng ating buhay, pananampalataya, mararanasan natin ang abundant spiritual blessings ibibigay sa atin ng Panginoon. At kung mananampalataya ka lamang kay Jesus para sa iyong kaligtasan, ibibigay ng Panginoong Jesus ang buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, aming Ama na nasa langit. Every time na naharap kami sa iyong mga salita, Panginoon, mas lalong nagiging malinaw ang aming ignorance, ang aming mga weaknesses. Napakadali para sa amin na
na maloko kami kahit ng aming sariling mga puso. O kahit ang aming mga sarili, Panginoon, hindi po namin kilala. Kaya kailangan namin ang araw-araw na maharap kami sa liwanag ng iyong mga salita upang makilala ka namin at makilala namin ang aming mga sarili. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging sensitive kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Tulungan mo kami at i-lead mo kami, turuan mo kami na gawin ng tama ang self-examination, ang tamang pag-aaral ng salita, ng iyong mga salita, ang tamang meditation ng iyong pag-ibig, ng kaligtasan na nakamit ng aming Panginoong Yesus. At tulungan mo po kami, Panginoon, na maranasan namin ang iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Nakadepende kami, Panginoon, sa iyong awa. Meron kaming kailangan, Panginoon, pero wala kaming kakayahan sa aming sarili na makamit ito. Tanging ikaw lamang, Panginoon, sa iyong mercy na sinasabi mo sa amin sa pamamagitan ng krus ng aming Panginoong Yesus na more than willing ka na iparanas ito sa amin kaysa sa amin na humingi at tumanggap, Panginoon. Tulungan mo po kami na umangat ang pananampalataya ng iyong iglesia, ang individual namin pananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa aming pagsamba ngayong umaga, sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming paglapit sa iyo sa panalangin, pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita, sa aming banal na hapunan, sa aming fellowship at pagkakaloob. Panginoon, udyukan mo po ang aming mga puso na tunay na mag-worship dahil nakikita namin ang iyong pag-ibig sa krus ng aming Panginoong Yesus. Para sa luwalhati lamang ng iyong pangalan. Amen at amen.